Hello everyone! Welcome back to my channel. For today's English grammar lesson nga Bisaya edition, atong tun-an ang uban pang forma sa verb nga magamit sa future tense. Ug ang mga kalahian sa ilahang gipasabot, ang mga lain-lain nga sitwasyon nga sakto sila gamiton. Mao kini ang part 2 sa future form series nato. For my friends in this channel who don't understand Bisaya, I have already made a Tagalog edition for this lesson. Please check out the link in the description box. Thank you so much for learning with me. Before ko mag-discuss about sa mga future forms, i-test sa nato ang inyong prior knowledge ani nga topic. Okay? 3 items lang, so sisiyo ra kayo ni. First, Jane and I have already agreed we are going to watch the concert together on Friday. 2. I booked my flight. I am leaving. We'll leave tomorrow. And 3. Look at those dark clouds. It will rain. Is going to rain soon. For sure, naka-answer na mo diha. So, let's check kung sakto ba ang inyong answer. O mauni ang mga saktong tubag. Jane and I have already agreed we are going to watch. For the second one, I am leaving. Kung sa ikatulo, it is going to rain. If wala mo na perfect, sige lang, atong tun-an nga nung naakay sayo. Sa mga na perfect, dali mag-review po ta. So kung moingon tag future tense, na ay lain-lain verbs nga atong magamit. Pwede ta mo gamit og be going to do, kanang I'm going to do, o present continuous na structure, kana bang be doing or I am doing dili sa atong example. Pero aduna ni sila'y kalahian kung kanus-a gamiton. Slight ra pud maong usually bisan asa ray gamiton sa uban. Pero to be accurate with the usage, atong tan-awon ang ilang kalahian. Unya, reminder lang kanang do din ha, representative verb ra na siya nako ha. Example lang na siya. Pwede na siya ilisan og lain pa nga forma. So sa I'm going to do, pwede na ilisan si do og lain pa nga base form sa verb. So sa I'm going to eat, I'm going to dance, I'm going to sing. Kana pong si I am doing, si doing, pwede po na siya ilisan nila og lain nga verb in ing form. I am meeting, I am seeing, I am watching, I am partying. Something like that. So, kaning am, is, are, going to do nga structure. Gutan ako din ang am, is, are. Kaya depende mo po na sa subject, kanang helping verb, ma-change kung singular ang subject or plural ang subject. So, kung kaning ang structure ang imuhang gamiton, ang imong gipasabot ana nga decided na ka nga buhaton ng usa ka butang sa future. Imuha na siyang gihinuklugan o giplanuhan. Kaning ikaduha, si be doing, present continuous, nga mag-agad pud sa subject, kung singular or plural, ang iyahang linking verb nga gamiton. Am, is, are ba? Ang gipasabot ani, nga gawas sa naka-decide na kadaan, kung giplanuhan na jud nimo ang imong buhaton sa future, nakapangandam na pa jud ka, kapangandaman na nimo para mahitabo ang imong giplano sa future. Para na magpakasal ka, di ba kasagaran ni mong invite na mga invitation when we are getting married on, kanus-ana siya magpakasal. No? Dili may nga we are going to get married. Although sakto maghihapon ng we are going to get married. But mas sakto pag mo ingon we are getting married kung ang imuhang gipasabot nga gipangandaman na ninyo ang inyong pagpakasal.
Labaw pa nas plano kay katong we are going to get married, plano ra to, wa pa mo kapangandam. Pero pag we are getting married on, masabot ni ana. Ready to get married na jud. No? Andam na ang mga dokumento, ang mga sinina sa kasal, ang cater, ang prenup siguro na human na. So, ang kasal na lang yun, ang adlaw sa kasal ang ipaabot. You are ready para na sa future kay gi-prepared na nimo. So, kung kana, labaw pas plano na kay action nga gibuhat para mahitabo jud ang plano sa future, dito na to ang present continuous for the future. Mo ni siya ang sitwasyon nga appropriate aning ikaduha nga structure. Sige, tanawon na to ang mga examples. Magsugod ta sa be going to do for the future meaning. Mo ni ang mga examples. My mother is going to do the laundry tomorrow. I'm going to eat that sandwich later. So, kaning ang mga examples niya, nagpakita nga ang speaker or ang kaning subject decided na kung unsa ang iyang buhaton unya or sa future. Before pa siya ni-istoryaan, hindi na siya decide. Para ni mother, ni-istorya na siya sa iyang family. So, ang iyang anak, nakaibaw na sa iyang plano ni share, munang is going to do. Kay decided naman, may human na ni siya na planuhan o na-decidean. Kani kung I'm going to eat later, nagpasabot lang po na nga, yan na nagiplanuhan nga, ay kaunon lang na nako unya. Ang ikaduha nga structure sa ato nang giguan, gisbutan nga gawa sa decided, gipangandaman na jud ni. Dara ang mga examples. I am leaving next week. I already have a ticket. My parents are meeting their client at 3 o'clock this afternoon. Present continuous ang mga verb. I'm leaving, are meeting, pero sa future pa mahitabo. Next week, this afternoon, kay buntag pa man ron kintahay. Pwede na po ni siya o kuan kanang pwede na po siya mo gamit og going to leave or going to meet ani nga mga examples, but mas ma-emphasize nga gipangandaman na ni kung present continuous structure ang gamiton. Kung I'm going to leave, not necessarily nga nakapalit ka og ticket, nakaplano na lang kadaan. Pero kung i-emphasize na andam na jud ko nga mobiya, naa na jud ko ticket, kani pong meeting, pwede po ka I'm going to meet. No, my parents are going to meet. Para plano lang. Pero to emphasize nga gawa sa plano na nagibuhat nga pagpangandam, gi-arrange na ang venue sa mag-meet, sa orasa, o iladyo ning gisabutan para maka-meet sila. So, mo na mo gamit sila og present continuous for the future. Nagets ba? I hope nagets no kay mag-move on na ta sa next na future structure. Okay. Another future structure or future form is kani si will. Naparisan po og base form. Si do ra gyapon ang represent sa verb ha. Naparisan po na siya og base form. Kasagaran, i-compare po ni siya ni going to kung ang ipasabot ka ng mga decisions for the future. Kaya di ba si going to do, kaplano na, decided na, before pa ni istorya ang speaker, or ang subject, nakaplano na ni. Ang kalahian niya kang will is, kani si will gamiton kung ang speaker maupad jud ang pag-decide. Kanang pagsulti niya, maupad jud ang paghunahuna nga kana da iyang buhaton. Wala siya maghunahuna pa na before. Wala siya mag-decide before. The moment of speaking ra siya ming decide unsay buhaton sa future. Tanawan nato ha ang mga examples at i-compare. So, kani, si going to another example niya nga naplanuhan na niya daan, I'm going to wash the dishes tonight. Please do the cooking. Plano niya daan ni. Siya'y manghugas kay para di siya kaluto. Muna iyang i-share iyang plano. Di kakalikay kaya nakaplano na kuno siya. But, kani sa example ni Will nga, karon pa yun the moment of speaking, mo'y pag-decide, tanawan na to ang example. I think there's someone outside. I'll go and check. More like horror. More nito sa gawas sa ako tanawon. Pero confident ra kay siya nga mong gawas mo tanaw.
Pero atong makita ani nga example nga mao pay pag-decide niya sa iyang pag-istorya kay nakita, uy, murag may tao, is akong tan-awon. Mo man niya gi huna-huna ni nga mo tan-aw siya, moadto siya dito para iyang i-check kung wa siya nakahuna-huna nga karong panahon nga murag may tao sa gawas. So at that time nga ni istorya siya naa di ay tao, murag may tao sa gawas, mao pa siya ni-decide to do something in the future, pero near future ani kay padung naman dayon siya moadto mo go. Yan, sa mga inani nga sitwasyon kanang mo decide ka ini kanang pag-istorya pa lang nimo, na ka nakaunahuna sa imong buhaton, mao na din ha gamitan nato og will for the future. Kung decisions for the future ang ato ang pasabot. Sige, ato i-compare. Pasahon na to ha. Ingon's mother, why is the room so messy? Ingon si daughter, sorry, I will clean this up later when I'm done. So, kani nga sitwasyon, pagkakita ni mother nga hugaw dayang room, mao pa po'y pag-decide ni daughter, ipagtubag niya, ikahugaw ba ni nga room? Siya, ay, nanghilo ra ko niya, ma. Mao po'y pag-decide, kaya ganyan na bang mga bata, way pakialam, inigkahuman, maghugaw din na, way plano manghinlo. So, kaya na, bantayan man siya. So, decide siya, ay, manghilo ra lagi ko niya, ma. Eh, bantayan naman siya. Kung ano na bantayan, biyaan ra ni siguro. So, ni-decide siya nga manghinlo siya later. 2 hours later, si father na pud ang nakabantay. Kaya kung siya nahuman, busy siya na gibuhat project. So, si mother na ang reply nga she's going to clean. Kaya kahibaw naman si mother sa kung plano. Yan, ni-reply po si daughter. Ni-agree, yes. Kung ako na nang giplanuhan daan pa, inigahuman na kung hugaw-hugaw diri ako nang hinluan. So, the moment nga decide siya ato, yung siya will. But later, istoryahan na po niya kung unsa iyang gi-decidean before para sa future, muna mo gamit na og be going to do something or is going to clean ani nga situation. The same thing, ani nga, mga situations pod. Okay, and si A, Jane was here looking for you while you were out. Yang si B, really? Okay, I'll go to her now. Makita na to ani nga situation nga, ni gamit si B o will tungod kay mo pa'y pag-decide niya kung unsay buhaton pagkadungog niya sa istorya ni A. Wa pa man siya kay baw-ani before ni istorya si A. So pagkadungog niya, ay, nangita siya na ako, asya, tuna ko siya. But in the second situation, Jane was here looking for you while you were out. Hibaw na siya. Iyahan na da ang hunahuna kung unsa yang buhaton. Oo, nanawag naman siya na ako. So, ako, adto man ko niya. Ako na nang gi-decidean ganina. So, ang first situation, kay bago pa man siya nakahibaw kung unsay nahitabo, mo itong i-decide siya unsay sunod buhaton, will ang iyang gigamit. Gi-contract lang nato na himuong I'll instead of I will. Pero sa second situation kay nanawag naman dahil ito si Jane. So nakahibaw na siya. Mudong na po dahil siya dito. Nagplano na siya. Ngayon, giingnan man siya ni A na nangita si Jane. So mo na yung gitubag. Nakahibaw naman ko. So nakadecide na siya mo nang I'm going to meet. Nakuha pa. So, I hope nasabtan ra ha. Kaya kanira ba si going to o si will, na po di sila laing nga gipasabot kung maghiskot og mga future events. Dili lang ni sila about sa mga decisions o plans for the future. Pwede po di sila gamiton to predict the future. Kung may pagkamadam-awring ka, gamit ani nga structure. But seriously, gamiton ni nato ang duha para mo share sa atong mga tagna, no? Mga feeling o sa sunod nga mahitabo sa future, near man or far future. Pero nagyapon sila kalahian. Sa going to, na kay nakitang timailhan, maong sure ka unsay mahitabo sa future. So kung sure ka, na kay ebidensyang nakita nga nag-lead nimo sa conclusion nga mo'y sunod na hitabo, mo nang mo gamit ta og going to for the future. Pero kung taghap-taghap lang yun, feeling mo lang, wala siya kay basihan ba, mo lang yung
pangagpas nga murag mao ni mahitabo bisan wa kay nakita karon nga basihan. Kutob mo lang, mo na siya mogamit ta og will. Murang kasagaran si will na ikuyog nga probably, expect, I'm sure. Kani si I'm sure, no? Pa-sure ni siya nga expression. Pero kung may I'm sure, imura ng feeling gihapon. Kabura ni I think, o I don't think. Sige, atong tanawan ang mga examples. So, going to, ang first example, nakita ni mo nga, lagot, nakaayo silang tinanawan sa usang-usa, kaning couple. Feel jud ni mo nga mag-away, jud ni kay manalagdagod ka. Nagtinutukay na sa pagperti na jud, nagsiga-siga na siguro ang mga kalimutaw mo nang mag-away jud ni siguro sa balay. Wag nagpugong lang siguro sila kay nasa public view. Naapay delikadesa. Yeah. Kaning ikaduha, wag tang ang mapa. So, gitag na nimo nga, masaag jud. Wala na tayo mapa. Uy, saag jud ta diani. We are going to get lost. Gawas na kung si Dora imong kuyog kay explorer man to. Nya. Napad jud to yung mapa nga. Tawgon ra niya. Murag na life ang mapa. Nya kaning ikatulo, makita nimo nga kaning bata nagdanghag wa nagtan-aw sa gilaktan. Mo na nga agkoy nagdanghag klaro kayo. Dasmag yun ning bataa. Why pagduha-duha? Sure na sure ka kay nakita man nimo ang sitwasyon. So, mao ni nga mga sitwasyon, klaro naman kaayo sa sunod mahitabo, mo nang mogamit ta og going to for the future sa atong mga tagna. There is certainty. Karon tanawon nato ang examples with will. Unsay ang mga predictions. Oh, just forget that man. I'm sure you will find someone better. Paminaw ra pud nimo nga mo find siya someone better, di ba? More ng feeling or intuition. Unless na akay nakita nga timailahan nga nung makaingon ka nga makakita siya someone better. Pero kaning pagpangita og someone better kay di man kita ka sure di ani kay naman gani no nindot kay yung uyab sa una yung mapulihan og worse na hinuon. So, di yun, tagna na yun ni, pa-boost ra ni sa iyang feeling nga, feeling bad man siya, para mo feel good po siya. Kay, nagluib siguro ng laki niya karon. Another, I think my mother will be delighted to meet you. Feeling ra po din, wata kay baw sa ginuon ni mother. Kung ganahan ba siya diyan ng tawahan, feel mo po ng feeling. Pero, if sure ka nga, ganahan si mother anang imuhang kaupan, imuhang uyab siguro na kag is going to. Depende na yun siya kung feeling sure ka or feeling not sure. Paning katulo, the COVID-19 vaccine will probably be available before the year ends. Di ta ka sure, ani, dagan kaya naghimo-himo ng vaccine, pero di pa mo ka feeling sure. Kaya dagan pa mga stages na agian bago ma-finalize ng vaccine na pwede na gamiton. So, will probably be ana sa lang ta sa will. Di pa ta going to the ani. Pero I hope mag-going to na ni soon. Or mahuman na niya itong problema sa kalibutan ron. Unya ayaw jud kalimot sa verb pattern ha. Si going to plus base form of the verb. Si will put plus base form of the verb. So, going to find, will find, going to be, will be, ana. Yeah, another word nga magamit nato for the future is the word shall. Kanin si modal nga shall. Pwede po ni siya sa future. Dagan ni siya functions. Pwede po ni siya gamiton sa future. Especially, equivalent siya sa mga functions ni will. But, limited ra ang iyang usage. Si will man good, magamit nato siya sa tanang person. First person si I or si we, second person you, third person he, she, it, they. Kaya ang first person, ako, kita. Second person, ikaw. Third person, sila, siya. Muna siya. Muna pasabot sa person. Si will, pwede siya butangan o subject sa mga ingana. Pero si siya, limited siya
pang first person ra ni si shall. So na siya limit niya. Ang iya pong mga functions limited pod. So ang ilang connection naa sa decision making for the future. Pero limited ra lagi ang kang shall. Kani si will, di ba, gamiton nato siya to say nga the moment of speaking, mo na imuhang nahunahunaan nga buhaton di sa future. Di na ka nakaplano ra nga time man. Yeah, mostly, gamitin natin si will sa ani nga meaning kung mo-offer ta sa uban. Para na, uy, mo nag-visit ka, si tabangan ta ka. At the moment, rabaya ka na mag-decide, di mo na ng planong handaan. Or mo-agree ka to do something, tanan ni mo, or na-ask ni mo, sandi ko ani ba, syempre, imong tubag, imong desisyon kung sa imong buhaton, pag-give na time. So, mo gamit ka o will. Another, when you promise to do something, syempre, wala mo kakaibaw kung sa i-ask niya nga promise before. Kana pa man yung time, ato ara ni ha. Kung mo ka naguna-una, mo ingon dahil siya ana. So, kana nga time na niingon siya nga, ato ara ni ha. Eskrito ra ni nato. Sige, I will not tell anyone. Kana nga time ra po ka ni-decide nga di mo buhatan na sa future. Mo na mo gamit ka og will. Or kanang ask ta sa uban to do something. Para na mo hagad ka nga. Pakasal ta. Will you marry me? Kaya na nga yung makasayahang decision. Pwede niyo mo gamitin si will for the future about decisions. Pwede niyo mo siya gamitin in question form. So, ang relasyong aning ni shall, si shall, pwede niyo mo siya gamitin ani nga meaning for decisions, pero in question form. Mo na si shall. Gamitin siya to ask for opinion para mangutana og desisyon para mahibaw kung sa buhaton sa future. Pero sa ginaingon ko na limited ra iyang function. Kay pang first person pronoun ra siya, si I raw, si we. May example, mangutana siya sa opinion para makahimo og decision for the future. Shall I turn off the electric fan? Or what shall we do now? Or shall we dance? Kaning may nani nga may ko sa imong opinion para maka-decide taon sa atong buhaton. Ano ni mo gamiton si shall na partner po niya base form of the verb niya. Negative niya kung imong shorten mahimong shan. Unya, gawas sa ilang connection na paghimong mga decisions for the future o pagpangutana og mga decisions para sa future. Magamit po din si shall sa ikaduha nga meaning ni will katong mag-predict sa future. Di ba si will pwede siya mag-predict sa future pero less lang iyahang certainty. Parehani nga example, balikan na ang example no kanang mga silingan nga magsige og pang libak na. Batay mo ning mga nani nga mga silingan na uy kanang anak ni Maria siksik mga silingan dali jud na maminyo o kanang mga yun nga mga huna-huna ba wag din siya wag to uyab kay sexy lang maminyo na lagi dayon no dili kaayo siya kuan og basihan. You really think so? Yeah, pero kanang usa nga conservative kayo, di gud na maminyo madagang guwang gud na o kanang may nana nga mga silingan ba na may nga mga silingan. Wa man minana nga silingan pero naman sa mga salida no. Kanang mga something like that. Predicting the future nga wala jud kayo basihan, feeling lang jud. Mo na si will ang ilahang gamiton. Si shall sa ingon ana nga meaning pwede siyang gamiton kanang mga dili kaayo ka sure. Mga basin, feeling lang nako. Pero limited gihapon with I or we. And reminder lang, kanin si shall na siya lang mga functions, dili lang for the future. Parehani, di ba nasa Bible, mga commandments na thou shall not or you shall not. Nagamit lagi og second person nga you. Ikaw. Lahi na po ito siya nga use, lahi na po ito nga function. Di lang ito na to i-take up with karon. Ang atong focus karon ang function ni shall for the future nga may pagka-related kang will niya. Kung gamiton siya ana nga function, ang iyahang subject nga gamiton normally is kanilagin si I o si we.
okay ra, kuha ra. Kaya nga naman, mo man inaandan sa mga, tag-iya gyud ani nga language. Mo na ilaha. Strange, ug himuputangan ni mo laing subject. Kung mo kay istorya ka ani og mga native speakers, sa inani nga meaning, or feeling strange. Para gud sa atong language, na ay mga nagkat-on og Bisaya, yung mismo sila ginana ba nga, dili naanda na ito, strange man, kaninandan niya sa ilaha, mo na siya nga structure atong gamiton. So, tanaw na to ang mga example, na di kayo siya sure na, I shall probably be late tonight, don't wait for me. Masig madugay ko, di siya sure, feeling lang niya, madugay siya niya. We shall probably finish this project tomorrow. Murag mahuman mo tadiani, feeling ra pud, paminaw ra, dili pa sure. Mo na gamitan niya og shall. Pwede ni siya i-listen og will, I will probably, or we will probably. Dili kayo sure sa paminaw lang niya. But dili siya pwede og she shall or they shall. Instead, gamitan nimo ang will kung second or third person na ang gamiton. Kay ako nang i-explain ganina nga ha. So, na ba mo yung na-learn? Sige, ating i-check ha. Choose the most appropriate future form of the verb for each of the given situations. Okay, una, we are having, we'll have a housewarming party on Sunday. I'd appreciate it if you come. Unsa kay sakto ani nga are having or will have? Atong tanawon. Are having ang sakto. Present continuous for the future. Ano man? I'd appreciate it if you come. Invite naman ka diyan. So, napaghandaan mo na. Like, kung mag-invite ka no, pa niyo mga pangandaman. Nangandam sa ni-order na siguro ka diyan o mga food, something na kaya gibuhat ng pagpangandam. Dili na ni plano lang. It's more than a plan. Kaya nang-imbitar naman ka. Kisa may mang-imbitar din hiya. Wa pa siya kapangandam. Mura siya tralala. Next. Oh, you look very busy now. Will not disturb? I'm not going to disturb. So, kay sakto ani nga buhat. Let's check. Will not disturb. Ngano man, from the expression, oh, you look very busy na, karon pa ka nakakita, karon pa ka naka-realize, so, karon pa po ka ni-decide, ay, di lang di ko mo disturbo ni mo, kay, wag busy man ka din na. Gets. Sige, let's go to the next. The pregnant lady is crying in pain. She will give birth, is going to give birth anytime soon. Tako ni Sir Kaiti, naghilak-hilak naman siya. Oh. So, isa ka ang answer. Let's see. Is going to give birth. Nagbati na siguro ni crying in pain. Nagbati na mga nakay na. Nagbati na good. Manak na good siya. So, obvious na obvious. Imong prediction, sure na sure. Mo na feeling sure, jud ka sure, jud kung mga anak na yun siya kay nagbati na, muna na siya. Next. Chris will or shall probably be late again. Let's just wait for him a little more. So, it's will versus shall. Ating i-check ang say sakto. Ang sakto is will. Ano naman? It's prediction man is a future, no? Ganyan. Si Shal, di mo siya pwede og third person. Si Chris, third person man ni siya. Kaya di man niya ako, di po ni ikaw. Siya. Ikatulo ni siya. Okay, so, atong gamitin si will. Kaya mo siya mas natural sa English language. Last, can you please tell my brother to call me when you see him there? But to be sure, I will tell. I'm going to tell him. Isa man. Isa may itubag ani niya. Let's check. I will tell him. Kay, karon pa man siya giingnan. Palihog ko ba, ina akong brother. Oo, sige. Ni-agree ka. Kung sige, pamalihog sa imo ha. So, ni-decide ka on sa ibuhaton. Karon,
mo na mo yung will. So, I hope na gets ra ninyo ang mga lain-lain nga function sa future forms. Ano nga part 2 nga series, ha? Kung mao kato ang lain-lain nga gamit sa mga simple future forms to talk about future actions and situations. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw. I hope nga naamoy nakatunan bisan gamay lang. Until next time, bye-bye!